magpo-post pa tayo pagkatapos nung sound. May post. Magpo-post tayo bigla. Ayan, good morning po. Good morning sa ating lahat. Sige nga. Magbatian ulit tayo ng magandang umaga. Ngitian mo yung katabi mo at nasa likod mo at nasa harapan mo. Sa mga nasa online, magbatian po tayo ng magandang umaga. Ayan. Yung heart ko nagpa-palpitate. Ayan, good morning, good morning. So, today is the last Sunday of August. Grabe. And today, it's August 27, and actually, 4 days na lang, may makikita na tayo. Sige, Kuya Pibs, kaya mo yan. Game. Lalabas na siya. Ayan na siya. So, 4 days na lang, nagsisimula na ang Pasko sa Pinas. Ayan. Sa mga nasa ibang bansa, mamimiss nyo ang celebration natin na ilang months yon? September, October, November, December. 4 months celebration of Christmas. Minsan nga, hanggang January pa. Yung mga handa, baon pa sa office. May mga ganun ba? Nakaka-experience? Pwede, no? Pwede pa. Ayan, so malapit na magpasko sa Pinas. Makikita na natin si Jose Marichan. Ayan. And also, we are on the last installment of our series, Una sa Lahat. Ayan. So, ang topic po natin today, this morning, is first, honor. Sabi mo nga, honor. Ayan. Sino rito achiever nung bata? Bata lang. Amen. No? Achiever, madaming mga top. Ako hanggang top 4 lang ako dati. Ayan. So, ang key idea po natin sa ating topic for this morning is, sabi dito, to seek Christ is to seek to honor Him in everything. So pag sinisik natin ng Panginoon, ito ay nakikita sa pag-honor natin sa Kanya sa lahat ng bagay. Pag sinabi mong honor, ano yun? Nag-google ako kanina, honor, paano nga ba yun sa Tagalog? No? Sabi doon, purihin or parangalan. Paano natin mapupurihan or paparangalan ang Panginoon sa lahat ng bagay na mayroon tayo sa ating buhay. Alright? Okay. So, tayo po tayong lahat. Basahin po natin ang ating passage. Actually, 1 to 20 ito, pero 10 to 20 babasahin po natin. Sabay-sabay po tayo. In 1 Chronicles chapter 29, verses 10 to 20. Okay, 1, 2, 3, go. David praised the Lord in the presence of the whole assembly, saying, Praise be to you, Lord, the God of our father Israel, from everlasting to everlasting. Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name. But who am I and who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. We are foreigners and strangers in your sight, as were all our ancestors. Our days on earth are like a shadow without hope. Lord our God, all this abundance that we have provided for building you a temple for your holy name comes from your hand, and all of it belongs to you. I know, my God, that you test the heart and are pleased with integrity. All these things I have given willingly and with honest intent. And now I have seen with joy how willingly your people who are here have given to you. Lord, the God of our fathers Abraham, Isaac, and Israel, keep these desires and thoughts in the hearts of your people forever. Keep their hearts loyal to you, and give my son Solomon the wholehearted devotion to keep your commands, statutes, and decrees, and to do everything to build the palatial structure for which I have provided. Then David said to the whole assembly, Praise the Lord your God. So they all praised the Lord, the God of their fathers. They bowed down, prostrating themselves before the Lord and the King. Let's pray. Father God, we praise you. We exalt your name, Lord. We acknowledge, God, that all we have is from you. And today, God, we ask for your Holy Spirit to be with us and minister to us, O God. Open our hearts, Panginoon, and our eyes of faith, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso at isip, Lord God, sa iyong salita. Mangusap ka po sa amin at gamitin mo, Lord God, ang iyong lingkod sa iyong, ay tago mo, Panginoon, ang iyong lingkod sa iyong likuran, Lord God. Mangusap ka po sa bawat isa sa amin. Salamat, God. We bless you in Jesus' name.
Amen and amen. Sige po, we can all be seated. Ayan. So before we proceed, may tanong lang po tayo dito. Sabi dito, have you ever tried giving it your all? Naks. I give my... Iba pala kanta yun. No, sino dito nakapag-try na ibigay ang lahat? No? Be it in your exams, na binigay mo yung lahat, todo-todo yung effort. Naalala ko yung si Kuya Pen. No, binigay mo lahat, nagpuyat ka, nagpunta ka ng maaga. No? Even sa entrance exams, sa mga schools, sa UPCAT, sa PUPSET, mga taga-PUP, at sa other entrance exams. No? Sino dito nakaranas na ibigay ang lahat? O kaya sa projects, meron? Sa mga projects, sa mga tasks, sa trabaho. Oh, meron, di ba? Or sa taong pinakamamahal mo, I give everything. No? Meron ba dito nakaranas na ng ganon? Na ibigay ang buo? Sabi dito, naranasan mo na ba mag-all out for a cause or for a certain reason? No? Na dahil sa isang dahilan, binigay mo at binuhos mo ang lahat. No? May mga nag-review sa atin, si Camille, may nag-aaral, college students, may mga nagkatrabaho, at may asawa na binibigay ang lahat araw-araw para sa kanilang mga minamahal at sa mga may anak. Ayan, di ba? Meron pang isang grupo ng tao na binigay nila ang lahat nitong kahapon. Nung Biyernes. Ayan. Kilala nyo sila? This is our team, Gilas Pilipinas. Di ba? Lumaban sila sa FIBA. Pinanood ko sila. Binigay nila ang lahat. Pero natalo sila. Pero one loss pa lang naman sila. Alright? So, kalaban nila ang Dominican Republic. They are lamang na lamang yung kalaban kasi malalaki. No? And there's still a new team na nagtatry na makapa ang isa't isa. So this, a picture of someone or people who give all out para sa isang bagay. No? Pinakita nila. Sige po, let's move forward. Maluwag pa po sa harapan kung medyo mabasa ang likodan. Sige po, ito po, maluwag po dito. Dito po tayo. Yan, para close tayo lahat. Alright. All out. No? Binigay nila ang lahat. Actually, naisip kong all out dito. Yung All Out Sunday, kung may TV kayo. Wala kasi kami TV. So, panibagong palabas nyo sa GMA, wala yun dyan. Ayan, all out. So, binasa po natin, makikita natin that there is someone, a person, who give all out for God. No? All out for the Lord. And sabi dito, ayan, all out for God. And this is King David. Si David po, nung panahon na ito, matanda na siya. Si David, kumbaga, patapos na siya sa kanyang termino bilang isang hari. Pero hindi yun naging dahilan para hindi niya ibigay ng buo yung kanyang best para sa Panginoon. No? Kung makikita natin dito, sabi dito, ayan, King David, sabi niya, inahanda niya. Ang context po natin, David wants to build a temple for God, but God said, it is your son who will build a temple for me. Ayan, sabi niya, ayan, the task is great. Ayan. With all my resources I have provided for the temple of my God, gold for gold, work, silver for silver. Kumbaga sabi ni King David, binuhos ko na lahat ng mayroon ako. No? Sabi niya pa dito, I now give my personal treasures of gold and silver for the temple of my God. Over and above everything I have provided for this temple. No? Hindi nanunumbat si David, but he is declaring to the people, to the assembly, no, na ganito ako ka-all out para doon sa temple for God. No? Sabi doon, he is over and above everything. So si David, he gave more than what is required for that. Binigay niya lahat ng kailangan, inihahanda niya lahat, and also, pati yung sarili niyang kayamanan, treasures of gold, binigay niya rin. No? Sabi dito, sige po, next. He is all out for building God's temple. Ganun ka all out si David na binigay niya ang lahat ng mayroon siya. Sabi niya, the task is great because it's not for man, but for God. Alam ni David, nung nagsisimula siya lang mag-build ng temple na ito, or nung pinagpaplanuhan pa lang, alam niya na itong bagay na gagawin niya ay hindi lang para sa tao na, okay, gawa tayo ng malapalasyong student center, ang worship center natin. Pastor Pipoy will be the one who will design. Tapos makakakuha si Pipoy ng specs galing kay Lord.
Moses. Binigyan ng sukat ng ganyan, ganyan, ganyan. Alright? No? Sabi doon, the task is great, hindi dahil sa malaki yung bagay na yan, kundi the task is great because it is for God. It is not for man. Whenever we do something for God, we acknowledge that it is, or the task is great. No? Minsan um, we see na yung mga ginagawa natin para sa Panginoon na parang kunyari, there are menial things pagdating kay God, like pag-aayos ng upuan, nabanggit ni Pastor Alvin kanina, pray tayo kanina, no? Yung pag ni Pipoy pala, yung simpleng paglalagay ng mga platform natin, paglalagay ng lona, and everything. Kay God, walang maliit na bagay at malaking bagay. Hindi greater yung taong nagsasalita sa harapan, yung nagpapakanta, nag-i-speak, doon sa mga naglilinis at nagliligpit ng mga upuan. But everything that we did for God, we do for God, that is already a great task. No? We are not doing this for man, we are not doing this for people na, sige, para ma-amaze sila, gagalingan natin, tataasan natin lahat ng kanta. Morissette, Sarah G. Alright? Hindi ganun. But everything na ginagawa na basta para sa Panginoon, that is already a great task. And si David, in-acknowledge niya that this task is great. Kaya kailangan kong ihanda. Kaya all out si David sa pagpe-prepare ng temple. Sabi niya, si Solomon kasi bata pa, inexperience. So I have to prepare everything para pag siya na yung magkatayo ng temple, okay na. Actually, in previous verses, kita nyo, previous chapters of 1 Chronicles, makikita natin kung paano niya inihahanda lahat. Ano na? Insured. Ano, may insurance tong si King David, di ba? Alright. He is all out for building God's temple and he makes all necessary preparations. Yun niya. Lahat siniset niya. Ito na yung mga dapat gawin. Ganyan. Ganun kabigay na bigay ang puso ni David doon sa gawain na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Ngayon, tanong sa atin, how all out are we? Gaano tayo ka all out sa mga bagay na pinapagawa? Ayan. Gaano tayo ka all out sa mga bagay na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon? No? Yan yung po yung tanong sa atin. Sabi dito, this is King David's last project. No? Kasi patapos na nga yung termino niya, at hindi lang yung term niya bilang king, kundi pati yung buhay niya. Sa totoo lang, pag binasa natin yung chapter 29 sa dulo, makikita natin yung death na ni David. Alright? The next chapter, 2 Chronicles, chapter 1, si Solomon na yon. Okay? So, kumbaga, si David, nung malapit na siyang madeds, binigay niya ang lahat para sa Panginoon. Inihanda niya ang lahat para sa gawain ng Panginoon. Sana sa atin as a believer, as someone na naniniwala at may pananampalataya sa Diyos at may relasyon sa Panginoon, sana yung retirement na nakikita natin sa buhay natin, hindi yung okay. Sabi nga daw, pag tinanong ka ng Lord, anong ginawa mo sa last moments? Nag-pick ako ng seashell sa shore, tapos binilang ko sila, tapos kinolekta ko sila. Ayun Lord, relax lang tayo dito. Alright? But I hope and I pray that every last ounce of strength and life that we have, kahit gaano kaunti na lang yung buhay natin, ibigay pa rin natin lahat sa Panginoon. Amen? Ganun yung ginawa ni King David. And we can see also that ito pinag-uusapan ay physical temple. David had a desire or vision to make a temple for God. Makikita natin yan sa 1 Chronicles 17 or sa 2 Samuel 7. Sabi niya, ako nakatira ako sa ganitong palasyo. Pero yung presence ng Lord, yung Ark of the Covenant, nasa tent lang. Sabi niya. Pero sabi ng Lord, you don't need to worry about that, pero i-honor ko yung gusto mo. Pero ang magtatayo niyan ay ang iyong anak. No? Siguro in our context, hindi na tayo siguro yung nagbe-build ng temple for God. No? I remember na we are praying for student center. We're not just talking about physical place, but sabi ng New Testament, di ba? Sabi ni Apostle Paul, we are the temple of the Holy Spirit. For you are God's temple. Our body is the temple of the Holy Spirit. So, kung i-relate natin siya sa atin. Ang tanong, how all out are we in building this temple? Gaano tayo ka-all out sa paghahanda ng ating mga katawan, no? Para maging banal na tahanan ng Panginoon? Are we making all necessary preparation?
Are we taking this seriously? Siguro sometimes I'm guilty of that, na napapabayaan yung health, ganyan, physical health, or even spiritual health, lalo na. No? Because of so many things na overwhelm tayo ng mga bagay-bagay na nangyayari, napapabayaan natin yung temple na ito. Pwede rin natin makita kay King David, the way niya i-honor si God. He wants to build the temple of God. And I hope sa atin din, we focus on building the temple of the Holy Spirit in our body. Sabi nga, pwede raw kunyari, sa mga magpapatato daw, pwede raw, yun? Kasi yung temple nilalagyan ng design. Ganyan. Lalagyan natin ng design, papadesign tayo. No? I have desired na magpatato. Pero, I have my reason na hindi ko ituloy kasi do-donate ako ng blood. Anyway, so, ayun. How are we designing or how are we building the temple? Hindi lang siya physical. Na dapat fit na fit ka or sobrang ganda ng itsura natin. Pero, pag-aalaga ng ating katawan. Paano natin ino-honor yung temple ng Lord sa katawan natin? No? This past weeks, I have a friend na maagang nawala. No? He's 29 years old and very, very close friend of mine. We are a group of 15 kami, boys nung high school. Para kaming mga magkakapatid kami ganyan. And we love playing basketball. And then this friend, yung friend namin, yan, namatay siya recently lang. And as I'm processing yung grief sa akin, yung sakit ng pagkawala niya, na-realize ko rin na it could have been me. Pwedeng ako yung nawala. Doon ako napunta sa realization o sa reality na in my age, actually in whatever age we have, God can take us away anytime. At napareflect ako, Lord, am I living a life for you? Am I living my life? Namumuhay ba ako para sa iyo? No? Maybe nagiging mayabang ako na, Lord, matagal pa naman yan. I have my own health issues. Lagi akong sinasabihan ng wife ko, magbawas ka na ng ganito, mag-exercise ka na. I'm trying. Hindi raw. Hindi raw nagtatry. Pero in reality, mayroon akong isip na, matagal pa naman siguro. Hindi pa naman siguro ako mamamatay, bata pa naman ako. Pero wala tayong kasiguraduhan. Wala tayong kasiguraduhan na tayo ay hahaba ang buhay. No? Ang Diyos lang ang nakakaalam. Ang tanong, sa buhay natin ngayon pa lamang, sa araw na to, sa edad natin na to, paano natin pinapahalagahan ang ating mga katawan or ang templo ng Panginoon sa atin. No? That we can learn from that. Alright? I hope that we can try and seek to be all out in preparing God's temple. No? Next naman, sabi dito, the challenge. In verse 5, sabi ni King David, sinabi niya lahat, ito na yung binigay ko na. Over and above everything. I give my treasures, gold for gold, and silver for silver, ganyan. Binigay ko na lahat. Ayan, yung sabi niya kanina. Pero sa challenge, sa verse 5 pa din, next po. Sabi niya dito, now, who is willing to consecrate themselves to the Lord today? In-address niya ngayon yung assembly. No, nagpa-meeting kasi si Kuya mo David, si Harding David. No? Now, sabi niya, who is willing to consecrate themselves? Ang ibig sabihin ng consecrate dito is to fill his hand or to come with full hands or to offer to God. No? Sabi ni David siguro, sinasabi niya rito, ito yung ginawa ko at ito yung gusto kong gawin sa buong buhay ko, sa huling yugto ng buhay ko. Ngayon, sino ang gustong sumunod sa akin and do the same? Na willing ibigay din ng kanilang mga kaloob para sa Panginoon. No? Sabi sa ibang translation, who is willing to give himself and be set apart. No? Or is willing to follow my example and give offerings to the Lord. Ito yung tanong ni King David, sino yung willing, sino yung gusto na gawin din yung bagay na ginawa niya? No? Sabi dito, si King David, actually, sa lahat ng binigay ni King David, sapat na para mabuo yung temple. Parang yung ambag ng iba, medyo hindi na ganun ka, somehow, kung kumpitin natin, parang hindi na ganun ka necessary. Parang hindi na kailangan kasi, full na yung fund, okay na yung budget, parang ganyan. Pero si David, iniimbitahan niya yung mga tao to
have this joy of giving to God na maibigay sa Panginoon. No? Yung para kay God. So it's a call of participation. Sino pa ang willing na magbigay or i-consecrate ang sarili nila para sa Panginoon ngayon? No? Yun yung tanong ni King David sa kanila. And the rightful response, next verse naman, sabi dito, ito yung sagot ng mga tao. Sige po. Sabi doon, the leaders of families, the officers of the tribes of Israel, the commanders of thousands and commanders of hundreds, ayan, officials of in charge of the king's work, gave willingly. Ayan, so they gave toward the work of the temple of God 5,000 talents, 10,000. Marami silang, kumbaga yung mga panukat nila, marami rin silang binigay. And the people rejoiced at the willing response of their leaders, for they had given freely and wholeheartedly to the Lord. David the king also rejoiced greatly. So itong mga opisyal na ito, itong mga leader na ito ng Israel, leader ng army, leader ng ano-ano, nagbigay sila para sa Panginoon, and hindi dahil out of compulsion lang na, uy, si Haring David nagbigay, sige, bigay tayo. Ambag-ambag na tayo. Nagbigay nga si Pastor Alvin, merong papel. Bigay na rin tayo, ganyan. Si Pastor Pipoy nagbigay. No? Hindi ganoon yung motivation nila. But they take yung challenge si David na, ay, ako din, gusto ko. Out of my own heart and desire, I am more than willing to give para sa Panginoon. No? Sana yung ganitong response, I hope na sa atin, ganun din tayo whenever there's an opportunity to give to God. Hindi lang siguro yung tithes and offering natin, but even yung buhay natin. If there is a ministry opportunity na pwede tayong maglingkod sa Panginoon, or if there's opportunity to share the gospel, or disciple your workmate or friends or classmate na binibigay sa iyo ng Lord, no? Makita natin siyang pagkakataon na, uy, sige, ibibigay ko yung buhay ko dito. Ibibigay ko ang buo ko para dito. No? This is the rightful response of the people. And what they did is, next po, they willingly give. Walang pagpipilit si David, wala namang nakatutok na, okay, lahat ng mga private army ni David, tutukan lahat ng leaders. Ng sibat o ng kutsilyo o ng patalim o ng espada. Okay, bibigay ba kayo o hindi? Na-imagine ko, imaginative akong tao. Na-imagine ko yung scenario ngayon na kunyari ako si David, kayo yung leaders, tapos may mga private guards ako na nakatutok sa inyo. Magbibigay ba kayo? Hold up pala eh. Hold up ba to? Hold up, no? Alright? They willingly give to God. And sabi, they freely and wholeheartedly give. Binigay nila ng buong puso. Binigay nila ng buong laya ng lahat na, sige, may pangailangan ako pero sige, ibibigay ko to sa Diyos. Sana ang challenge ng Panginoon sa atin or ang response natin sa challenge ng Panginoon sa atin ay, sige Lord, willing akong ibigay lahat. Just like David, I will be all out na ibigay sa iyo to. Hindi ko alam kung kailan yung last na chapter ng buhay ko. Hindi ko alam kung ito na ba yung huling yugto, ito na ba yung last quarter na habulin ko ba yung paglilingkod sa iyo. But even now, kahit ngayon, ibibigay ko, Lord, ang buong buhay ko sa iyo. And that includes everything in our lives. Our resources, our time, our efforts, our talents. Mga talented tayong tao dito. No? Halos lahat sa atin talented. No? Alright. Willingly and freely and wholeheartedly silang nagbigay sa Panginoon. Sabi dito, next po. There's a story about, in the Bible, in Genesis 4:3-7, kay Abel and Cain. Kilala niyo ba sila? Sino sila? Mga anak ni Eva at Adan. Ayan, sila yung next generation, no? Second gen. Ayan. So in the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. Verse 4, and Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. Ayan. Sabi dito, next po, Kuya Pips. So this is Cain and Abel. Si Cain, nagdala siya ng fruits. Sabi doon, some fruits of the soil, sabi ng Bible. And then si Cain, si Abel, ang dinala niya ay fat portions from some of the firstborn of his flock. No? Tignan mo yung katabi mo. Ayan, para kay Lord. Fat portions. Para kay Lord to. Ayan, joke lang. Ano? So,
Sabi rin dito, si Lord daw, He looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering, He did not look with favor. In some translation, sabi doon, He did not look with respect doon sa binigay ni Cain. Naisip ba natin minsan, ano kayang dahilan? Bakit tinanggihan si Abel, si Cain, pero si Abel tinanggap? No? Mahilig ba si Lord sa samgyup? Samgyup. Pwede naman pang samgyup yung gulay. Next po, we can see here that giving is an issue of the heart. No, hindi tinanggap yung dalawa. Ay, hindi tinanggap yung isa tinanggap. It's a matter of the heart. Ano yung motibo ng puso ni Cain nung siya ay naghandog? Balikan niya natin, Kuya Pips, yung kaninang verse. Sabi dito, kung makikita natin, sabi ng teacher ko, Naks, may klase na pala ako. Salamat kay Lord. Sabi dito ng verse 3, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. Parang ang plain, parang flat lang daw. Pero si Abel may details pa. Abel brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. May details. Kay Cain wala parang plain lang. Okay, some of the fruits binigay lang niya. No? So makikita rin natin yung difference that maybe Cain just do it because of requirement. Ay, kasi kailangan magbigay. Sige na. Sige, some of the fruits, lagay ko na dyan, bigay ko na. No? Binigay natin sa Panginoon niya kasi ganyan-ganyan. No? Giving is a heart issue. No? Yung pagbibigay sa Panginoon, minsan hindi siya issue ng amount na gaano kalaki yung binigay, mas mahal ba yung fat portions or sa some of the fruits of the soil. No? Hindi siya, si Lord hindi nakatingin kung bigay ka ng 5 pesos, 500, 5,000, 50,000. No? It doesn't matter. It's an issue of the heart. Kamusta yung puso natin kapag nagbibigay tayo sa Panginoon? No? Next po. Sabi dito, excellence and mediocrity. At this time, maybe Cain is a mediocre person who offers to God. Mediocre, ibig sabihin parang, sige, okay na to. At least nagbigay ako. Yung ganong klaseng attitude, at least I give. At least kumanta naman ako kahit na medyo so-so yung pagkanta ko. At least kumanta ako. At least nag-preach ako kahit na hindi ako magaling. At least ganito ganyan. Yung ganong klaseng attitude of the heart that at least may ginawa ako para kay Lord. It's a mediocre kind of heart daw. I hope that we will pursue excellence. No? Si Abel, binigay niya yung best. Sabi doon, God deserves and wants the finest. God deserves the best of the best. No? The best that you can. Ang gusto ng Panginoon yung best natin. Ngayon, minsan nagkakaiba tayo ng definition ng best. Ano ba ibig sabihin ng best? Yung perfect na walang mali-mali? No. Sabi ng isang post, if you are feeling like 10% ngayon, pakiramdam mo, hindi ka makapagbigay ng 100%. And that 10% you give to God, what you already gave is your 100% at the moment. Nagets niya, puro 4% eh. No? If you are feeling na hindi kayo fully 100% ngayon, napifeel nyo lang parang medyo-medyo lang ako, ito lang kaya kong ibigay, 10% lang. Pero binigay mo yung 10% na yun, yung kakarangkot na mayroon ka. O yung buhay mo na feeling mo hindi ganun karangya para sa Panginoon. Pero binigay mo yun, what you gave is yung 100% mo. And God loves that. God wants that. Ang gusto ng Panginoon yung excellence, hindi yung perfection. But our desire to give the best for God. No? Kung maalala natin yung widow na nag-offer, na hindi katulad ng Pharisee na nagbigay, Lord, palain mo ko, hindi katulad ng widow na yan. Ganyan. Yung widow nagbigay kahit kakarangkot niya. Sabi ni Jesus, yung binigay niya na maliit na bagay na yun, she gave everything that she had. It's not the amount. Hindi siya tungkol sa gaano kalaki, gaano karaming oras ang kaya mong ibigay sa Diyos, gaano ka laking talent ang meron ka na gusto mong i-alay sa Lord. Ay dapat pag marami na akong followers, tsaka ako si God. Tsaka ako ibibigay kay Lord to, yung Facebook account ko. Alright? What matters is our heart. I hope that we give what we can give, the best that we can. God doesn't want perfect na dapat perfect ka muna para tanggapin ka niya. But if you give your best, God is honored and God is pleased. Just like kung paano siya paano niya tinanggap si Abel.
No? There is a proper way to approach God. Do not give God a mediocre worship or offering. No? Minsan, at least nagsimba ako. At least nag-worship ako. At least nagbigay ako kahit pa paano. Let's remove that at least attitude na at least may ginawa ako. But, Lord, this is what I can give. Ito lang yung kaya ko. Ito yung meron ako. Ibibigay ko po ito sa iyo. Ikaw na pong bahala. I hope na ganoon tayo magbigay para sa Panginoon. At ano yung result ng mga pagbibigay ng mga leaders na iyon? Si David and the people rejoiced. Diba? Natuwa sila. King David, and next po, King David and the people rejoiced greatly. Naging masaya yung mga tao kasi nakita nila, yung mga leaders nila, binigay nila yung best nila. At si David din naging masaya. No? Sana maging ganun tayo na hindi yung kapag may nagbigay, ay, yan lang yung binigay niya. Ano ba yan? Magkano yan? Yan na ba yun? Parang, ay, yan lang yung kaya niyang ikanta. Parang dapat dapat yung malupitang, lang yung banda nila, isang gitara lang. Yan na yun. Walang beatbox. Dapat puno, that Planet Shakers type. No? Minsan may ganun na parang when someone gives or someone offered themselves, be it offering financially or even their talents or efforts, imbis na maging grateful tayo na, Lord, salamat, merong nagbibigay ng kanilang buhay para sa iyo, para sa gawain mo. Nagiging ba tayo, ay, yan lang yung kaya mo. Yan na yun. Todo mo na yan. Tayo pa si Lord no? Again, I hope na we give the best that we can, and then the result will be people will rejoice. That we will celebrate whatever we can give. Hindi tayo nandito para tignan yung kaloob ng bawat isa. Anong dala mo? Ayan lang dala mo. Fruits lang. Walang pots. No, walang ganun. But sabi nga, the moment that we look at other people's plate, para tignan daw kung nagkukulang ba sila, para matulungan natin sila. Hindi para magkumpara na mas marami ako, kayo hindi. Okay? Hindi ganon. And sabi din dito, it is our joy to give to God. Amen? Masaya ba tayo pag nagbibigay tayo sa Panginoon? Lord, bibigay na naman. Ayun na, bibigay. Labas na yung wallet. Ito na, Lord, bibigay ko na, ganyan. May giving na naman. Tatanungan naman ng ministry. Puro na naman, bigay-bigay na naman. I hope that in our hearts of hearts, we see that it is our joy to give to God. Maligaya tayo, may galak tayong nagbibigay sa Panginoon. Amen? Yan. Next, medyo malapit-lapit na tayo. Sabi dito, declare who God is and be humbled by His greatness. No? Yun yung binasa nating verse kanina. Next po. So after na magbigay, yun yung kwento, nagbigay na sila, masaya na yung mga tao. And then David created this psalm. No? Sa harapan ng mga tao, sabi niya, praise be to you, Lord, the God of our father Israel. So in-exalt niya kung sino si God. Dineclare niya kung sino ang Diyos sa kanya. Excuse me. Sabi dito, yours, Lord, is the greatness and power and glory and majesty and splendor. Lord, sa'yo lahat ng yan. And everything in heaven and earth is yours. Lord, nagbigay kami sa iyo, nagbigay ako ng todo-todo, nagbigay yung mga leaders, masaya kami, masaya lahat. Pero Lord, praise you. Sa iyo lahat ng papurit, pasasalamat, sa iyo lahat ng greatness, majesty, honor, and glory, and splendor. Sa iyo lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa iyo lahat. Yours, Lord, is the kingdom. Kung makikita natin, ito ay parang sa prayer ni Jesus, no? Our Father who art in heaven, holy is your name, your kingdom come. No, yours is the kingdom. No? The Lord, ina-acknowledge si David yan. You are exalted as head over all. Next. Wealth and honor come from you. So dinideclare ni David. Sana as we give to God, makita natin, Lord, ito, ikaw sa buhay ko. Ikaw ang Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng mayroon ako. No? Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name. And then, kumambyo si King David. Mamaya na. Sabi dito, uso ngayon yung yung sa Facebook yung ipakilala mo kung sino ka. Parang magpakilala ka, ganyan. So, parang do something that make people recognize you kung sino ka talaga. Parang ganyan. Pero dito, ang sasabihin natin, hindi sa ipakilala mo ang sarili mo
kundi ipakilala mo kung sino ang Panginoon at makikilala mo kung sino ka. No? The more we see the greatness of God, the more natin nakikita kung ano lang ba tayo. You are not that great. In reality, tanggapin natin na hindi tayo special kahit na meron tayong kulay pula sa noo. Siopaw. Special na siopaw, merong kulay pula. Hindi ka ganun ka-special. Minsan kasi we act towards God na parang, Lord, I am entitled of everything. Pagpalain mo ko kasi sinusunod kita, ganito, ganyan. Lord, obligado kang sundin yung panalangin. Sino yung Lord? Ikaw o si Lord? Diba? Ipakilala mo ang Panginoon at makikilala mo kung sino ka. Sabi sa next verse, but who am I and who are my people that we should be able to give as generously as this? Lord, sino ba ako at sino ba kami na makapagbibigay kami sa iyo ng ganito karangya o ganito kadaming kaloob, ganito ka-generous na pagbibigay? Ang laki ng binigay nila. Di ko alam kung sa amount natin kung magkano yung ginto-ginto, yung tone-tone lahat ng ginto daw. Ang dami-dami na nun. No? Pero sabi niya, sino ba naman kami? Some people, when they give to God, Lord, I gave 1 million tithes ko ngayon. Sagutin mo prayer ko. Binabayaran natin si Lord, ano? Hindi ganun. Lord, nagbigay ako, nagpakanta ako ng praise and worship ng straight 24 hours. Tibay ng boses. Okay, walang sabit. Hindi, ang response si David, hindi niya niyabangan ng Panginoon. Kundi nakita niya kung gaano ka-great si God at nakita niya, Lord, sino ba naman kami para magbigay nito? Everything comes from you and we have given you only what comes from your hand. Lord, ibinigay lang namin yung nanggaling sa iyo. Wow. Imagine the humility of King David. This is King David with all his glory and splendor, with all his victories, at nasa dulong yugto na siya ng buhay niya, hindi siya putyo-putyong king. He is a great king of Israel. At sabi niya, pero Lord, sino ba naman kami? Imagine the heart of David. No, kaya tinatawag siya ng Bible na he is the man after God's own heart. Be humbled by his greatness. No? Sana makita natin, magkaroon tayo ng humility whenever we encounter God. Whenever we declare who God is. Lord our God, all this abundance that we have provided for building you a temple for holy name comes from your hand. And all of it belongs to you. Wala kaming pag-aari dito, Lord. No? And you test the heart and are pleased with integrity. And give willingly and honest intent. Ulit sinabi ni King David yan. Sana when we face God, when we give God something, kapag nag-offer tayo sa Panginoon, finances natin, pera natin, oras natin, talent natin, no? Paglilingkod natin para sa Diyos. Sana wag tayo magkaroon ng attitude na, Lord, ginawa ko na to Baka naman. I hope na makita natin, Lord, ito'y biyaya mo na nagagawa ko to para sa iyo. Biyaya mo na nakakapag-tithes ako, nakakapag-offering ako, nakakapag-help ako, nakakapagbibigay ako ng oras ko, nakakapag-share ako, nakakapag-worship ako sa iyo. Lord, biyaya mong lahat ng to. Lahat ng mayroon ako galing sa iyo. Galing sa Diyos lahat ng mayroon tayo. Amen. Our God is a giving God. No? So it is everything is from God. Everything belongs to God. It is our privilege to give to God. Pribilehiyo po natin, hindi karapatan or hindi tayo entitled na kahit na ano. Pero ito ay pagkakataon na binigay ng Diyos sa atin na makapagbigay tayo sa Kanya. And makikita natin dito that our God is a giving God. Sa lahat ng sinabi ni King David, sasakita natin na si God lahat ang nagbigay. Ibig sabihin, ang ating Diyos ay mapagbigay. He is a giving God. At isa sa mga patunay niyan, itong John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng kung anong mayroon tayo. And more than the finances, more than na kayamanan na mayroon tayo ngayon, He gave us a chance, an opportunity para makabalik sa Kanya. Papaano?
Niligtas na tayo through our Lord Jesus Christ. He gave His one and only Son. No? Tayo po ay nasa estado ng spiritual bankruptcy. Bago natin makilala ang Panginoon, tayo ay bankrupt tayo. Walang-wala tayo, wala tayong maibigay. Kahit anong effort natin kinakapos, hindi tayo makabalik sa Diyos. Pero dahil sa Panginoon, no, because of Jesus, because He died on the cross and He lives again, now we can live for God. Ngayon, pwede tayong mamuhay para sa Diyos. Amen? I hope and I pray that we will have that kind of gratefulness sa heart natin na salamat Lord kasi dahil sa iyo nandito ako ngayon. Tignan natin lahat ng ating achievement in light or in contrast of what God did or in light of what God did for us. Na lahat ng bagay ay hindi dahil in-effort mo yan, sa'yo yan. Kundi kahit in-effort mo yan, yan ay biyaya pa rin ng Panginoon. Kasi ang kalakasan, ang karunungan galing sa Diyos. Amen? Yan, malapit na tayo matapos. Last two, sabi dito. Pangalawa ay pangalawa sa huli. Ask God for sustenance. Manghingi tayo sa Panginoon ng sustenance. No? I-sustain niya tayo. This is David's prayer. Sabi niya, Lord, the God of our fathers in Abraham, Isaac, and Israel, keep these desires and thoughts in the hearts of your people forever and keep their hearts loyal to you. Kasi nakita niya, si King David, nakita niya nagbigay lahat. Ang saya ng lahat ng tao. Yung mga tao, nagpupuri sa Panginoon, nagbibigay sa Panginoon, at masaya sila na sumasamba sa Diyos. Kung ikaw si David, matutuwa ka ba? Hindi. Lord, dapat ako lang. Di ba matutuwa tayo? We are happy, we will be glad, we will rejoice na lahat ay nag-worship, lahat sumasamba, lahat nagbibigay for God. But King David knew, alam niya, na itong bagay na ito ay hindi one-time event lang. Alam niya, sa panahon na mangyayari, pwede silang mag-fail. Pwede makalimutan nila itong bagay na ito. Kaya ang panalangin ni King David, Lord, i-keep mo nawa itong desire na ito, itong thoughts na ito sa puso ng iyong mga tao. Na Lord, ngayon masaya kami nagbibigay sa iyo, masaya kami sumasamba, pero Lord, sana itatak mo to sa puso nila. Sana Lord, ikaw yung to keep their hearts loyal to you. Kaya among maging loyal sila sa iyo. And hindi lang yun, pati kay Solomon, sabi niya, give Solomon the wholehearted devotion to keep your commands, statutes, and decrees. At magawa niya yung building na ginagawa nila sa temple. Na Lord, pinagpray niya rin si Solomon, Lord, bigyan mo ng wholehearted devotion yung anak ko. Why? Because alam ni David na kapag hindi naging wholehearted yung devotion ni Solomon, mag-fail siya, malalayo siya. No? In Hebrews 12 verse 2 sabi dito, fix our eyes on Jesus, the author or the pioneer and perfecter of our faith. Kung minsan masaya tayo magpuri sa Panginoon, masaya tayo magbigay sa Lord, tandaan natin, hindi yun palaging ganun yung pakiramdam natin. Kaya kailangan natin lumapit sa Panginoon and to fix our eyes on Jesus. Lord, tulungan mo ako, ikaw po yung magpalago ng aking pananampalataya. Kasi may mga panahon na mahina ang pananampalataya natin. Or mahina, Lord, ang pananampalataya ko. Hindi ko kaya magbigay, wala akong maibigay kahit ano. Kasi Lord, nahihirapan akong maniwala at manampalataya. That's why we need to fix our eyes on Jesus. He is the author and perfecter of our faith. Amen? Yun yung panalangin na sa Lord, na Lord, sustain us. I-sustain mo kami. Huwag mong hayaan na hanggang dito lang kami, and this is only a one-time event. Pero, Lord, hayaan mo mamuhay kami na ganito yung mga puso namin. No? Last, Kuya Pen. Tawagin ko na si Kuya Penny. As we end, this is the last verse na binigay sinabi dun sa 1 Chronicles 20. Last verse dun sa passage natin. Sabi ni King David, this is how he ends yung kanyang, yung scenario nila. No? Sabi ni David, then David said to the whole assembly, praise the Lord your God. So they all praised the Lord, the God of their fathers. They bowed down, prostrating themselves before the Lord and the King. Alam nila na ang pagpuri at pagsamba sa Diyos ay hindi lamang sa isip,
at sa puso nila, but they have to express it. Kailangan nilang ipakita, no? So lahat sila ay sama-sama na sumamba sa Panginoon. Bless the Lord your God. No? Bless the Lord your God. Can we all stand? With everything that we receive from the Lord, everything that we understand, everything na nangusap sa puso natin ngayon, I hope that our response will be is to bless God. Na ang ating tugon sa Panginoon ay papurit, pasasalamat, at pagpapahala para sa Diyos. Lahat ng mayroon tayo ay sa Kanya. Let's try to think of the things na mayroon tayo. Let's close our eyes. Let's have a short meditation and just think of, pag-isipan natin yung mga bagay na binigay sa'yo ng Diyos. Bilangin mo kung kaya mong bilangin. Kung ano yung mga bagay na pinagpapasalamat mo sa Panginoon. Kung ano yung mga innate na talent mo, pagkakataon na binibigay ng Lord, yung resources, yung kakayanan na mag-provide, magkaroon ng income, pagkakakitaan, ability to produce wealth. Salamatan natin ng Panginoon dun sa mga bagay, sa mga tao, sa paligid natin na binibigay ng Lord sa atin. Let's think of it and let's reflect. Let's thank God, Lord, salamat. Na yung puso natin maglabas ng papuri sa Diyos. Above everything, to honor God is to seek Him. To honor Him in everything. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Even we thank God for His salvation. Binigay sa atin. For the finished work of the cross, because of Jesus we are here. Because of what Jesus did on the cross, we have the privilege to worship and praise God and give to God. Sing this song. Let's sing this song with all I am, the bridge part. We will worship you, God. Worship you. Let's worship God. Yes, Lord, we will worship you, Lord. Yes. I will worship. We will worship. We will worship. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. The reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. The reason that I live, the reason that I sing. Yes, Father God, yes. Lord, Heavenly Father, we acknowledge that we belong to you and everything that we have is yours. Our life, Lord God, our lives is yours, Panginoon. Ang buhay namin ay sa iyo lamang.
Salamat sa lahat ng mayroon kami, Panginoon. Salamat, Lord, na hindi ka kailanman nagkulang sa amin. Salamat, God, na may pagkakataon kami na magbigay sa iyo at i-honor ka namin sa lahat ng bagay na mayroon kami, Panginoon. Sa resources namin, sa finances namin, sa talent namin, sa oras namin, Panginoon. Sa mga efforts namin, O God. Salamat, Panginoon. We have this opportunity, this privilege to give back to you, Panginoon. Lord, sino ba naman kami na makapagbigay sa iyo ng ganito? Maraming salamat, O God. Salamat, Lord, sa lahat ng mayroon kami ay galing sa iyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Heavenly Father, right now, God, we pray. May you keep this desire and thoughts, Lord God, to the hearts of your people. Ilagay mo ito sa puso namin, O God. Lord, make our hearts loyal to you, O God. To you alone, O God, our hearts will give our all. We will give our best, O God. Lord, patawarin mo kami sa mga bagay na, sa mga panahon na hindi namin binibigay ang best namin. Nasanay kami sa magbigay lamang ng half-hearted effort and devotion sa iyo. Humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon. We are asking, God, for your Holy Spirit to help us, Lord. You are the author and perfecter of our faith, O Lord. Tumahan mo kami, Lord, sa bawat season ng buhay namin, Panginoon, na purihin ka namin at ibigay namin ang nararapat na para sa iyo. Ang buhay namin ay iyo. Ang lahat ng mayroon kami ay sa iyo, Panginoon. Lord, we belong to you. We belong to you. Tulungan mo kami at ang puso namin at tumugon ng mayroong pagpupurit, pagsamba at pasasalamat sa iyo. Maraming salamat. Just like David, God, gusto namin maging all out. Gusto namin ibigay ang lahat para sa iyo, O Diyos. Sa lahat ng bagay na ginagawa namin, Panginoon, maialay po namin sa iyo ang para sa iyo, O God. Salamat, God. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Heavenly Father, may you bless each of us, O God. And Lord, tulungan mo po kami na makisabuhay ang lahat ng bagay na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pang-araw-araw. At nawa, Panginoon, malugod ka sa lahat ng mayroong ginagawa namin, sa lahat ng bagay, Lord God, na iaalay namin sa iyo, Panginoon. Makitaan mo kami na nagtatapat sa iyo, O God. Maraming pong salamat, Lord. Bless all of us, O God. And Lord, we pray, samahan mo kami for this week sa lahat ng gagawin po namin, Lord. Magkaroon kami ng panibagong pasok or approach sa buhay namin, Panginoon. Lord, we are not just doing it for the sake of survival or for the sake of people around us. But Lord, gagawin namin itong mga bagay na to para sa iyo. Ibibigay namin para sa iyo. Iaalay namin para sa iyo. Dahil lahat ng ito ay galing sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. At nawa, maging pagpapala kami sa lahat ng makakasalamuhan namin. At nawa, Lord, malugod ka sa mga puso at buhay namin. Salamat, Lord. We bless you, God. We give you honor and praises in Jesus' name. Amen and amen. God bless everyone. Thank you, Pastor Atan. And that concludes our series, Una sa Lahat. Or in English, First, God. God. So, salamat po, Pastor Atan. At yung mga key points natin, marami ba nag-note sa atin, mga personal notes sa preaching? Yan. So, nagbasa po tayo from 1 Chronicles, chapter 29, verses 1 to 20. And our pastor's main points are, yun, the challenge, the task is great. Let's give our all to God. Our right response should be willingly, freely, wholeheartedly. It is our joy to give to God. Let's declare who God is and be humbled by His greatness. Ask God for sustenance. Bless the Lord your God. And also, very beautiful verse na sinabi rin ni David is, wealth and honor come from God. Amen. Yan. And also, in Life Source, we celebrate life. Yes, and nasa online po si Angel Vergara. Congratulations sa iyong recent graduation. Yay! Yay! And tinatawagan ko po si Pastor Pipoy to pray for Angel. Meron po ba na nag-birthday, wedding celebration, wedding
anniversaries? Yan, sige. So congratulations, Angel! Cum laude! Yan, sige. Pagpe-pray ka Sige po po. ni Pastor Pipoy. Sino ba? Jeff and Okay. Sige po, let's all bow down our heads and let's pray. Kung kaya natin, taas natin yung ating mga kamay just as a gesture para sa blessing natin doon sa mga kapatid natin na nagsiselebrate ng buhay ngayon. Hallelujah. We thank you, Father, for this time, Panginoon, na makalapit sa iyo at makapagpasalamat, Panginoon, sa iyo pong mga ginagawa, sa lahat po, Panginoon, ang iyong pagsama, pag-iingat, at sa iyo pong mga pagpapala, Panginoon, at natatanggap namin. Sa mga oras pong ito, Panginoon, itinataas po namin ang buhay ng aming pong kapatid, si Angel, Lord God, si Angel Vergara, Lord, na nag-graduate this week. At salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa kanya pong journey, sa kanya pong pag-aaral. At dalangin po namin, Panginoon, for this next phase ng kanya pong buhay, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na maranasan niya ang pagpapala mo at patuloy din, Panginoon, na ang buhay niya ay mas lalo pang lumalim, Panginoon, ang kanyang relasyon sa iyo at ang kanya pong buhay. Una sa lahat, Panginoon, ay maibigay ang mataas na honor sa iyo, O Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob mo po, Panginoon, sa pamilya ni Jeff and ni Kesaya, Lord God, sa kanila pong bagong baby, Lord God. Salamat, Panginoon, at dalangin po namin, Lord God, ang iyong pagpapala, kalusugan, Panginoon, upon the whole family, at yung wisdom din, Panginoon, kung paano palalakihin ang kanila pong anak nang merong takot sa iyo, Panginoon. Sa iyo po namin, Panginoon, ibinabalik ang mataas na papurit mo sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. amen and amen. At So, I want to testify kanya. Salamat po pala sa prayer. Salamat sa Lord na my sister already gave birth. Nung nanganak na din po siya kahapon, nung isang araw. So, kahapon ba yun? Ayun, kahapon siya nanganak. Salamat po sa panalangin at healthy naman si baby. Hindi ko alam kung girl ba siya o boy. Pero, ayun, salamat kay Lord for that. Yan lang po. Thank you. okay, so since ngayon yung last na Sunday for August, let's watch naman po yung ating intro video for September. Yes. Are you ready? Yan. May ganun pa rin. Pictures yung pastors. Yan, nagulat sila. Yan. So for our breakout po, don't leave yet. Sa online natin, tsaka sa mga on-site, ito po ang ating groupings for the breakout. So yung mga FASI po natin, nandyan po.